Gandang gabi, kapiling mo pa rin DJ B-Boy Bibo para pa rin po sa ating BB Time tungkol sa usapang may bisyo ang taong mahal ko. At sa ngayon ay basahin natin ang ilan sa mga mensahe ng ating mga BB na nagpadala ng kanilang experience at kwento sa aking Facebook page, DJ B-Boy Bibo. Sabi ni Archie Taginod, DJ B-Boy, yan ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Ang sumubok. Iniisip ko lang yung saya ko pero ang pangit pala ng epekto lalo na sa buhay at kalusugan ko. Mabuti na lang at nakaraos. Nalagpasan ko yung pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ngayon, nagsaserve na ako sa simbahan as lay minister at 100% survivor. Oh, so nice to hear naman that, Kuya Archie. Ang arte bigla. Bigla akong nag-English. And then, nakakatuwang marinig yung mga ganitong testimonies, ganitong kwento, di ba, ng pagbabago. So, this is just a kind of hope na may chance ka magbago. Na may pagkakataon ka pa, na hindi pa huli ang lahat. Kung feeling mo hanggang dyan ka na lang, kung feeling mo yan yung katapusan mo, may isang Kuya Archie na magpapaalala sa'yo na may chance ka pang magbago. Lalo na kung pipiliin mong magbago. Lalo na kung gugustuhin mong magbago at maging maayos yung buhay mo. Sabi naman ni Fliel Cruz, shout out sa asawa ko. Addict din siya, si Jimmy Cruz. Ay, nag-name drop. Pag ginasama sa watchlist, labas ako dyan. Addict sa kaka-ML. Linawin mo naman kasi agad, Fiel. Kinakabahan naman kami sa'yo. Addict sa kaka-ML, hindi na makausap, wala nang natulong sa gawaing bahay. Joke. Pero na-realize ko ngayon na kahit paano, siguro okay na to kaysa sa drugs. At least, nag-iisip bata lang pero hindi nag-iisip demonyo. Grabe ka naman. Grabe naman, Friel. Napaka-brutal naman ang bunganga mo. Ang tabil naman ng dila nito ni Fiel. Jimmy, ang asawa mo saway-sawayin mo yan. Alam mo, sa relasyon, hindi talaga may iwasan yung ganyan. Meron tayong mga satisfactions sa tinatawag. Meron tayong mga luho. 'Di ba? Yung mga partner natin minsan hindi talaga maiwasan na addict sa ML, addict sa pagpapaganda, addict sa makeup, addict sa saan ba sa motor, sa bike, addict sa bags, 'di ba? And that kind of addiction is kind of all right lang, 'di ba? For as long as you know your limitations, for as long as hindi mo na compromise yung mga needs ninyo, 'di ba? Okay lang din 'yun. And tandaan mo lang din, syempre, na hindi nga lahat ng hindi lahat ng sumusobra ay nakakasama. Yun. Lahat ng sobra ay masama. Sabi naman ni Miss M, itago nyo na lang ako sa pangalang Miss M. May 3 po kaming anak at may apo na po kami nung nakilala ko na po siya. May bisyo na siya. At hindi na po yun naalis sa kanya kahit na nagkaroon pa kami ng 3 anak. At hanggang ngayon, nagamit pa rin ng aking partner. Hanggang sa puntong nagtatalo na kami dahil nalaman ko na pati yung mga dati kong kaibigan, nagja-jamming na sila. At dun po nagsimula na palagi ko siyang inaaway. At hindi na po siya nagsusuporta sa anak namin. At ngayon, may kakaiba po akong nararamdaman na hindi niya na ako mahal. At hindi ko na maramdaman ang pananabik niya sa akin. Naguguluhan na po ako kung ipagpapatuloy ko pa po ba ang relasyon ko sa aking partner kasi mahal na mahal ko po siya. At 17 years na po kaming mag-partner. Nagkabalikan lang po kami dahil sabi niya sa akin na magbabago na po siya, yun pala, hindi naman pala. At lumala pa po siya hanggang sa nakulong na siya sa kanyang bisyo. Aww. Alam mo, Miss M, ang masasabi ko lang dyan sa hinaba-haba ng message mo. Miss M, sapat na yung mahabang taon na pinagsamahan niyo. 17 years, 18 years, okay na yun. 'Di ba? Nakilala mo siyang ganyan, mawawala siya sa buhay mo na ganyan. Tanggapin mo na hindi mo siya kayang baguhin, hindi ikaw yung taong makakapagpabago sa kanya. Okay na yun.
'Di ba? Baka hanggang doon na lang talaga kayo. Wag mo nang ipilit yung sarili mo sa kanya, wag mo nang ipilit siya sa iyo. Wag kang mag-settle sa kanya, Miss M. Marami kang options. Siguro by this time, isang tabi mo muna yung tinatawag mong pagmamahal sa kanya kasi may mga anak na kayo eh. At yung mga anak nyo na yun, yung mas deserving ng pagmamahal na meron ka. Yung pagmamahal mo dun sa tao, ibuhos mo na lang sa mga anak mo, dun ka mag-focus. Diba? Gusto mo ba na ganyan yung impluwensya na nakikita ng mga anak mo sa bahay ninyo, sa tatay nila, sa magulang nila? Ang pangit na example nun, Miss M. Kung mahal mo siya, dapat mas mahal mo yung 3 mong anak. Mas mahal mo yung kapakanan nila. At mas mahal mo yung sarili mo. Sinabi niya lang na magbabago siya. Dali-daling sabihin magbabago ako eh. Kahit anong aspeto yan, madaling sabihin na magbabago na ako this time, patawarin mo na ako, sige na, bigyan mo pa ako ng isang chance. Napakadaling sabihin nun, Miss M, pero mahirap gawin eh. Sinabi niya lang yun. At ikaw mismo ang nakapagpatunay na hindi niya ginawa. Kaya tama na yan, di ba? Lalo na kung wala ka namang mapapala sa kanya, di ba? Hindi na siya nagbibigay ng sustento. So ano pang purpose mo? Ano bang purpose mo sa buhay ng mga anak natin eh? Para lang may ka-I love you-han ka, Miss M? Para lang meron kang partner na hindi naman nagpapaka-partner sa'yo? Wala na, Miss M. Kung hanggang dyan na lang siya, hayaan mo na. Choice niya yan. Pero kung may maitutulong ka man sa kanya, sige, ibigay mo yun. Diba? Adik ka sa pagmamahal sa kanya. Samantalang siya adik sa droga, pareho kayong hindi makawala, pareho kayong kinulong ng sitwasyon. At ang punot dulo ng lahat ay ang pinagbabawal na gamot. Para sa inyo, Bibi, hindi naman pinagbabawal ang magmahal ng taong adik. Wala naman sigurong ganong batas, diba? Walang batas na nagbabawal na magmahal at makipag-partner or makipag-tsuktsakan sa taong adik. Diba? Pero kung papairalin mo yung talino mo, bago ang puso mo, magkakaroon ka ng pagkakataong umiwas. Sabi nga nila, diba? Kaya nga mas mataas ang utak kaysa sa puso. Kasi yan ang dapat unang ginagamit. Alam mo ng adik, pinatulan mo pa. Yung totoo, sinong mas adik sa inyo? Sinong mas nakakuha ng good item? Oh, so umaasa ka na magbabago siya. Na mababago mo siya. Sa pamamagitan ng pagmamahal mo, sa pamamagitan mo na akala mo napaka-powerful mo, eh kaya mo siyang baguhin. Bakit eksperto ka ba? Hindi nga niya maalis eh. Ikaw pa kaya, aalisin mo sa kanya? Lalo na kung hindi naman niya choice na mawala sa buhay niya yung pinaggagawa niyang ganun. Yung pag-a-addict niya. Diba? Sinasabi ko sa'yo, pag yan naglaway, pag yan nag-crave, panis yung paglilihi mo. Matik mas pipiliin niyang sumingot ng bato kaysa singutin niyang asim mo. Kaya please lang ha, Bibi, choose to walk away. Live peacefully and walang kapanatagan ng mabuhay kapiling ang isang taong may addiction sa droga. Diba? Ikaw hindi naman kasi ate, kuya, na gumagamit. Maawa ka naman sa sarili mo. Kahit wag na siguro dun sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit sa sarili mo na lang. Happy ka dyan? Okay ka dyan? Nag-i-enjoy ka dyan? Mukha nga. Tignan mo itsura mo, basag na basag ka. Sabog na sabog ka. Hindi ka aesthetic tignan. Mukha kang tik-tik. Diba? Hindi ka naman si Darna pero lagi ka naghahanap ng bato. Seryoso, diba? Maawa ka sa sarili mo ha. Maawa ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga magulang mo. Isipin mo rin sila. Maraming ibang paraan para sumaya, Bibi. Tara sa Star City sa Huwebes, sa Thursday to Sunday, bukas yan. Libre ko ticket mo. Masaya din doon, Sa Ferris wheel, sakay ka doon, mahay ka rin. Pag sumakay ka ng Ferris wheel, ang taas mo nun. Diba? Sakay ka Chubibo, mahihilo ka rin. Benta yung hindi mukhang aesthetic, mas mukhang tik-tik, sabi ni Kuya Joso. Diba? Yung mga itsura nila, medyo hindi talaga pleasing.
Medyo alam mo agad kung sino yung ano eh. Ay, ito good item to. Ay, ito medyo low quality yung nakuha. Tigil yan hindi nakaka-fresh yan, hindi nakaka-young and fresh. Pero mga bibi, paalala ko lang din na hindi ako eksperto, hindi ko alam kung ano yung mas malalim na epekto ng pinagbabawal na gamot sa utak o behavior ng tao. Pero kung may kakilala kayo, tulungan niyo sila. Opo, yes. They are willing victims and they need help. Huwag nating hayaan na yung mga gaya nila na lagi na lang ang huling bagsak ay kulungan, 'di ba? Or worst, kamatayan. Kasi pag sinabing adik, ay sa kulungan diretso niyan. O kaya kamatayan 'yan. Magkakasakit 'yan or di naman kaya worst, baka ipapatay 'yan. So 'di ba, nakakatakot pakinggan. Sobrang nakakatakot. Pero hindi naman yun yung laging options, mga bibi. May ibang better option. May tinatawag tayong rehabilitation. For sure, magiging mahirap for them, pero magiging mahirap na lang din, di ba? Kung maghihirap na lang din sila, dun yung nadalihin sa kung saan sila gagaling. Oh, at para naman sa mga curious dyan, ako subukan yung sumubok, kakaltukan ko. Di ba? Yung mga pilit hinihikayat para lang makarelate sa mga kaibigan, utang na loob. Huwag nyo na pong subukan, wala kayong mapapala dyan. Ang illegal na droga ay parang kantang tukso ni Eva Eugenio. Marami nang winasak na tahanan. Marami nang matang pinaluha. Marami nang pusong sinugatan, kaya layuan mo yan. Sa akin ka na lang ma-addict. Kahit singot-singutin mo ko, walang masamang epekto sa kalusugan mo. Ba't ayaw ni Kuya Joshua? Amuin mo yung bato ko, Kuya Joshua. Walang asim to. Nakakainis, ang dugyot. Well, anyways, sa 3 oras na bibitayan mga ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan, pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, lambingan at harutan sa aking social media platforms sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow nyo lamang po DJ Biboy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O, yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para sa ating BB Time. Ako pa rin to, ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy, Bibo, mula pa rin sa 101.1. Yes, the best. Good night, Bibi. Mwah, mwah. Yes, the best.